Severe floods, seen around once a century, are expected to hit parts of southern China. Major rivers, waterways, reservoirs in China's Guangdong province are threatening to unleash dangerous floods. China is home to 1.4 billion people, and now land is sinking underneath their feet. Literal na lumulubog ang China, mga kaibigan. At ito ang tumataas na realidad. Ang laban ng China laban sa Lansamberging o ang paglulusong ng lupa sa China. Ito na nga ba ang karma na nararanasan ngayon ng China? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang China, ang pangalawang pinakamaraming tao sa mundo, ay nakaharap sa isang napakalaking hamon, ang paglubog ng kanilang lupa sa isang populasyon na umaabot sa 1.4 billion na katao. Ang bansa ay nakakaranas ng pagsama-sama ng kanilang mga urbanong lugar sa ilalim ng lupa. Ang fenomeno na ito na tinatawag na paglusong ng lupa ay binibigyang diin sa isang kamakailang pag-aaral na nagsisimula sa pinakakomprehensibong pagsukat ng saklaw nito sa iba't ibang bahagi ng China. At isa sa mga rason nito na tinitignan nila ay ang mabilis na urbanisasyon na sanhi ng paglubog ng mga lungsod. Ang mabilis na paglaki ng mga lungsod sa China ay isang pangunahing nag-aambag sa nakababahalang trend na ito. Halos kalahati ng urbanong lugar sa China ay lumulusong sa rate na higit sa 3 mm kada taon. Ang mga lugar na ito na lumulubog ay tahanan ng 406 na milyon na katao na kumakatawan sa 29% ng populasyon ng bansa. Bukod pa rito, ang 16% ng mga urbanong lugar ay nakakaranas ng mas mabilis na pagbaba, kung saan ang mga taas ay bumababa ng higit sa 10 mm kada taon na nakakaapekto sa 65 milyong residente. Kahit na tila maliit ang mga ito, ang mga pagbabagong ito ay bumibilis ng mabilis. Sa loob ng isang siglo, inaasahan na ang isang kapat ng coastal land ng China ay mawawala ng antas sa ibaba ng antas ng dagat. At ito ang pangalawang banta na habang lumulubog ang lupa, dito tataas ang antas ng dagat. Dalawang magkakaugnay na saliksik ang nagpapalubha sa suliranin ng China, ang lumulubog na lupa at ang pagtaas ng antas ng dagat dahil na rin sa pagbabago ng klima. Ang mapanganib na kombinasyon na ito ay nagpapataas ng panganib ng pagbaha, isang banta na naganap na sa mga nakaraang taon. Ang pinsalang dulot ng baha noong 2023 na nagpalikas sa mahigit 1 milyong tao at kumuha ng maraming buhay ay naglilingkod bilang isang matalim na paalala ng mga agaran at epekto ng krisis sa kalikasan na ito. Ang mga pangunahing sanhi ng paglusong ng lupa sa China ay dalawa. Una, ang bigat ng infrastruktura ng China na may kakaibang 600 milyong gusali ay nagpapaputok ng malaking presyon sa lupa. Pangalawa, ang malawakang pagkuha ng groundwater ay nagdulot ng pagbawas ng ilalim ng lupa na nagreresulta sa mga walang laman na espasyo na nagdudulot ng pagbagsak ng lupa sa ibabaw. Ang mga epekto ng paglusong ng lupa ay lumalampas sa simpleng pagbaba ng antas. Nag-ulat ng mga insidente ng pinsala sa infrastruktura tulad ng mga kalsada na naghihiwalay at mga gusali na bumabagsak. Ang mga lungsod tulad ng Tandin at Beijing ay kasama sa pinakaapektado, nagdudulot ng malaking hamon sa pamamahala at urbanong pagpaplano. Bagaman may mga ilang mga hakbang na ginagawa, tulad ng mga batas upang kontrolin ang pagkuha ng groundwater at mga paghihigpit sa pagkuha ng tubig sa ilang mga lugar, hindi sapat ang tugon ng China. Ang mga rehiyon sa baybayin ay naglalagay ng pisikal na proteksyon, ngunit ang problema ay lumalabas sa iba't ibang mga lugar. Kinakailangan ang mga agarang aksyon kung saan kinukuha ang mga aral mula sa iba pang mga bansang lumulubog tulad ng Italia, UK at Netherlands. Ang mga estratehiya ng pagbabago ay naglalaro mula sa pag-inikta ng tubig sa lupa hanggang sa pagtatayo ng seawalls at maging ang paglipat ng buong mga lungsod. Sa pagtatapos, ito ang tawag sa aksyon. Ang China ay nasa isang kritikal na sandali kung saan ang desisyong aksyon ay mahalaga. Ang pagitan sa paglusong at paglangoy ay nakasalalay sa proactive na hakbang na ginagawa ngayon. Ang pagpapabaya sa pag-address sa paglusong ng lupa ay hindi lamang nagpapahamak sa milyong-milyong buhay, kundi nagbabanta rin sa pagkalulod ng dekada ng progreso ng ekonomiya. Ang panahon upang kumilos ay narito na, bago pa malunod ang mga lungsod sa China sa isang di malamanang hinaharap. Kaibigan, ito ang katotohanan ngayon na nangyayari sa China.
Hindi kaya't ito ay isa sa mga suliranin nila dahil na rin sa kanilang pagiging gahaman sa mga teritoryo? I-comment mo naman sa ibaba kaibigan kung ano ang iyong kuro-kuro upang malaman ko rin kung ano ang iyong saloobin. Pangalawang Tesalonica 3 verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Kaibigan, napakasama ng ating mundo. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa ating lipunan, ngunit tayo ay kumapit sa ating Panginoong Diyos. Siya lang ang magbibigay sa atin ng kapanatagan ng loob at maglalayo sa anumang klase ng kapahamakan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at magtapat tayo hanggang sa huli, sapagkat tayo ay aalagaan niya anuman ang mangyari. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tunay nga po Panginoon na ang aming mundo ay hindi na po ganun kabuti. Tulungan kami Panginoon na manampalataya sa inyo, na kahit na kami ay mahimlay, naniniwala kami Panginoon na kayo po ang bahala sa amin, dahil magmamana kami ng buhay na walang hanggan. Isang buhay na wala na pong problema, bagkus magkakaroon kami ng kagalakan magpakailanman, dahil kasama po namin ang aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesucristo. Gayon din kayo po at ang aming pamilya. Purihin ka o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.